Makasama rin natin sa linya ng telepono si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon po, sir. Ay, good afternoon, Sir Zandro and Mamaan sa lahat ng mga nakikinig. Good afternoon. Attorney Jess, parang ang daming nangyari ngayong araw. Ano bang take mo dito nga sa pagharap ni House Majority Leader Sandro Marcos at yung hindi naman pagdalo ni Davao City Representative Polong Duterte? Oo, kasi syempre madaming binabato doon sa anak ng presidente. Syempre makokonek yan na dahil anak ng presidente allegedly mas madami daw na nakukuhang mga projects sa kanyang distrito. Pero at least humarap si Kong Sandro kasi kung talagang meron siyang tinatago, kung hindi naman siya komportable sumagot, hindi siya pupunta kasi matatanong naman yan ni Justice Reyes, matatanong naman yan sa ICI, mabubulat-lat naman yan kung may tinatago ka. So kung wala siyang tinatago, mukhang wala siyang tinatago dahil humarap naman siya sa ICI. Ngayon, syempre, hindi naman ibig sabihin, alam na natin kung talagang meron siyang liability or accountability kasi nag-executive session, nag-close door, no? Pero at least humarap siya kesa sa hindi humarap kasi kailangan na natin i-compare kagad kasi ngayong araw din naglabas ng statement, may isang congressman din, pamilyang Duterte, which is dating ka-unit team ng pamilyang Marcos, hindi naman sumipot or ayaw magpakita, ayaw magpa-subject to the quote-unquote jurisdiction of ICI kasi wala daw power or jurisdiction ng ICI over the congressman. Ang ano dyan, ang maganda kay Kong Sandro, pinapakita niya, hindi porket legally. So legally tama naman si Kong Paulo Duterte, no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon mali sila. Pero may punto siya legally. Ang pwede lang i-invite at i-compel ng ICI ay mga taga-executive branch. Kaya kailangan ipasa na yung Independent People's Commission. But that's a different matter, no? Pero hindi naman to usapin lang ng legality, Siyempre yung mandate ng ICI, hindi lang nanggagaling sa Pangulo, hindi lang nanggagaling kay PBBM. Kahit madami siyang critics or supporters, ang mandate ng ICI does not come from PBBM. It comes from the people. It comes from the taong bayan na galit yung narinig yung flood control scandal na gusto ng urgent response. Kaya ang ICI, although weaker siya, at ako, critic din naman ako ng ICI as a structure, no, hindi talaga siya yung pinaka gusto nating mag-investigate. Sana magka-batas, mapasa yung batas on the Independent People's Commission. But it was an urgent response. So we have to give credit na ang ICI may pinupuno siyang vacuum or may pinupuno siyang pangangailangan na kailangan may mga matanong na, meron ng mausisa, meron ng case build-up na pwede mangyari. So, by going to the ICI, kahit presidential stand siya, Kong Sandro is empowering the ICI's mandate from the people who want accountability about all the infrastructure projects, not just flood control. And conversely, si Kong Paulo Duterte, parang hindi niya rin-recognize. It's not the ICI's jurisdiction ang rin-reject niya. It is the people's anger, it is the people's mandate for an urgent response and investigation on all infrastructure corruption. So yun yung nakakalungkot sa letter ni Congressman Paulo Duterte. At binigyang diin din niya na wala sa kapangyarihan ng ICI na magpatawag ng isang mambabatas tulad niya. Ayun nga, nandun na tayo, totoo naman yan. Pero sa dami na ng congressman na pumunta sa ICI, bakit ngayon pa lang niya i-raise yung punto na yan? Lahat ng mga congressman na pumupunta sa ICI knows, na-consult na nila yung mga lawyers nila that they don't have to appear sa ICI kasi walang contempt powers, walang power to compel a congressman which is in the legislative branch of government. Ang ICI can only compel attendance sa executive branch, lahat ng mga opisyalis sa ehekutibo. But pumunta pa din lahat ng mga congressman before today, no? I think, if I'm not mistaken, I'm not sure, but fact check me, I think Congressman Paulo Duterte is the first congressman to decline or to not appear. Lahat ng iba na in-invite, pumunta, tapos yung ibang hindi naman in-invite, nag-volunteer pa. I'm not sure kay Congressman Sandro Marcos if he was technically invited or he volunteered. Siya yung nagsulat na he wants to appear. No, I think it's the latter. But yun yung punto na hindi naman kailangan lahat ng usapin dito legal. Kasi ang alam natin sa batas, ang batas, representation lang yan ng hustisya. Hindi yan ang perfect and final determination ng hustisya. Ang batas may kakulangan yan. Pwede yung
manipulate ng mga taong nasa kapangyarihan. Ang gusto natin yung hustisya na nasa batas or wala, kung wala kang tinatago, iharap mo yung sarili mo. Magpatanong ka, magpa-subject ka sa mga tanong ng ICI. Kung masasagot mo naman, di walang problema, dapat umattend ka. What's next? Ano na po ang susunod sa tingin nyo dapat mangyari at dapat susunod na gawin din ng ICI? Well, bago mapasa yung batas ng Independent People's Commission, no, tuloy lang ng ICI yung kanyang trabaho, pero dapat siguro dahil nag-resign itong si Commissioner Sec Babes Singson, dapat meron ng ma-appoint si PBBM na magre-restore, magbibigay ulit ng credibility at trust sa mga tao ng ICI. Hindi lang yan parang moro-moro or sarsuela na for compliance lang, pupunta lang, executive session, pero wala namang mangyayari. Of course, ako nga, I said kanina, hindi naman din ako tuwang-tuwa sa ICI. Kritiko din ako ng ICI kasi may mga personalities involved sa flood control na alam na natin may ebidensya na may mga affidavit, may personal testimony na from witnesses like Yusek Roberto Bernardo. May iba rin-recommend nilang sampahan ng kaso. May iba like Senator Chis Escudero na hindi nila rin-recommend na masampahan ng kaso. Instead, for further investigation lang. Ano pa yung further investigation ng ombudsman when the ICI on its own can determine that it has to recommend on the basis of Bernardo's affidavit that Senator Chis Escudero is accountable or liable for the flood control scandal. So, yun yung kailangang mangyari na may ma-appoint to replace Sec Babes Singson to restore the credibility and trust. Sabi nga ng iba, baka daw ma-appoint si Senator Sonny Trillanes. Kung si Senator Sonny Trillanes ang ma-appoint as a commissioner ng ICI, we know that he will pursue it with zealousness and relentlessness. Hindi siya mapapagod, walang takot. And syempre, si Sec Babes, we respect him. Sabi niya matanda na siya, so baka hindi niya nga kaya in terms of his health. But si Senator Sonny Trillanes or anyone as young as him, no, na napatunayan niya na meron silang kakayahan na hindi matakot at tuloy-tuloy na panagutin ang mga dapat managot, baka mga taong katulad ni Senator Sonny Trillanes ang dapat ma-appoint. But that's a joke, ha. Baka joke lang yun nung iba. But yun yung mga sabi-sabi. So, yun yung kailangan gawin ni PBBM. Tingnan na niya, mag-vet na siya sino ang susunod na pwedeng ipalit kay Sec Babes Singson. Tsaka kasi si Sec Babes kasi ay yung ang talagang bentahe sa kanya ay yung kanyang nalalaman, karanasan na nang siya mamuno o pamunuan ang DPWH. Kumbaga, kapag siya siguro ang tinanong dyan or may mga nilarason na yung lalo mga taga-DPWH, hindi mo mapapaikot ang ulo dahil alam ko yan, nandyan ako sa loob dati. Pero nga, kung hindi may ganito rin kasanayan, kasi alam naman natin yung iba rin nating mga membro dyan, no? Hindi ganun may kumbaga malalim ang kaalaman doon sa loob ng DPWH, yung pasikot-sikot dyan sa mga proyekto dyan, sana yun din ang kunin. Yung equally may kaparehong karanasan o kaalaman tulad ni Sec Babes. Diba, sir? Well, ang idadagdag ko dyan, Mama, aside sa karanasan kasi, is yung kalinisan. Lahat ng tao alam, lahat ng insiders and normal na tao naniniwala kay Sec Babes na hindi siya kumukuha ng SOP or kickback noon, no, na talagang sinubukan niyang ilinis. Pero again, hindi mo naman malilinis yan lahat. But he minimized corruption in his own department nung siya yung DPWH secretary. So yun yung dagdag na value niya maliban sa karanasan is malinis din siya tsaka competent. So kailangan talaga maghanap si PBBM ng isang tao na makakapag-contribute ng mga ganong values. Nakakahinayang din, attorney, kasi 'di ba, parang napaka-passionate dati ni Sec Babes diyan eh. Although siguro sabi nga niya yung katawan din niya ay sumusuko na din. Kung kailan sinasabi nga ng ICI na endgame na, malapit na tayo, malapit na daw sa finish line, no, may iwan nga ni Sec Babes. At malapit na rin tayo magbabay. See, go ahead, Attorney Jess. Bago tayo magtapos, of course, we credit Sec Babes, no? But with all due respect to his disclosure, bakit siya nag-resign, and with all due respect sa ICI, ang pansin ko, bakit nag-resign si Sec Babes, baka hindi siya agree doon sa mga recommendations or referrals kahapon. I mentioned kanina
na merong mga tao for further investigation lang, kahit klarong-klaro na yung ebidensya na meron sila dapat from the affidavit of Yusek Bernardo and other affidavits na may kinalaman si Senator Cheese. Yung bagman ni Senator Cheese na si Maynard Ngu, pinapakasuhan ng plunder or other crimes, and yet yung nagbe-benefit sa bagman, which is Senator Cheese Di Umano, this is from the affidavit and testimony of Yusek Bernardo, hindi pinapakasuhan for further investigation lang. So it doesn't make sense. And yun ang sabi ng Tweety Birds po na nakakontribute sa decision ni Sec Babes aside sa health na hindi siya comfortable sa mga ilang desisyon na ginagawa ng ICI. Alright, sige po, marami pong salamat, Attorney Jess Falsis. More power po. Thank you po.